Good day mga kaputi. So another project tayo ngayong araw, may mga walk-in client po tayo. Ang akala ko ngayong araw ay wala akong magiging client kaya siyempre natulog muna ako at wala naman akong hinihintay na naka-schedule. Nang biglang ginising ako ng aking asawa at may bigla daw nag-walk-in kaya dali-dali na ako agad naligo. So dito ay napipili po yung ating mga kliyente kung ano nga po ba yung ipapagawa nila dahil ang gusto daw po ng ating client ay thunder tattoo at gusto rin nila ng cross na ilalagay sa kanilang braso. Bali ito na yung mga napiling design ng ating client at ipiprint ko na po. Ang gamit ko nga po pala ditong pinang-edit ay Procreate at ang gamit ko naman dito ay iPad 11 Pro. At syempre, ang gagamitin natin pang print ditong apps ay Epson dahil ang ginagamit ko naman na printer dito ay Epson M1120. Yan po yung lagi kong ginagamit na printer kapag ako ay nagtatato dahil napakabilis lang po itong gamitin. So ayan, inopen ko na rin yung aircon para naman hindi mainitan ng ating mga kliyente dahil galing sila sa initan para naman maging komportable sila sa aming session. So ayan, malapit na matapos ang aking piniprint at magsisimula na po kami sa aming project dahil excited na po ang ating mga client. Bali, hindi po ito talaga yung ipapatato ng ating mga kliyente. Ang ipinakita lang po nila sa aking design ay yung thunder na tattoo na ilalagay sa may part na braso, sa may part na leeg. Bali, yun lang talagang ipapatato ng ating mga kliyente. Nag-request po ang ating mga client na gusto daw po nila magpatato ng minimal dahil sinamahan niya lang yung kasama niya at nainggit po siya. Kaya yung thunder lang po talaga yung gagawin namin. Kaya dito ay natapos ko na po yung mga minimal tattoo ng ating mga bossing at magsisimula na po ako sa part na balikat niya at sisimulan na po namin yung thunder design na napili ng ating bossing. Kaya bago tayo magsimula ay linisan po muna natin yung part na paglalapatan ng ating stencil. Tanggalin po natin yung mga balahibo para hindi naman po ito matamaan kapag nag-session na tayo at hindi po masira yung tattoo ng ating bossing dahil kapag may balahibo po yung paglalapatan natin ng tattoo ay may chance po na matamaan po natin yung mga balahibo at pumasok po ito sa needle natin. Yan. Bali pag pumasok na po yung balahibo na natamaan mo sa part na natatuhan mo, siyempre papasok po yan sa karayom. May chance po na papangit na po yung lalabas sa paglaline mo dahil susuksok na dun sa may needle mo yung balahibo. Yun yung mahirap tanggalin kaya kailangan mo ulit magpalit ng karayom pagka ganun, sayang naman. Kaya dapat bago ka magtato ay linisan mo muna yung area na pagtatatoan mo at paglalagyan mo ng stencil. Bali itong kliyente pala natin ay pamangkin ko pala. Kikwento pala siya sa akin na yung father pala niya ay pinsan ko. Pero itong pamangkin ko na to ay nasa 19 years old na po siya. Hindi na po siya minor de edad. Kaya may sarili na po siyang desisyon. Kaya yun, balik naman tayo dito sa ating ginagawang piyesa. Bali dito ay nasasaktan po ang ating bossing dahil sa first time niya at talagang naghanap siya ng artist kung sino talaga yung gusto niyang maging unang artist na gagawa sa kanya. Dahil sa madami din artist dito sa amin na pares rin na magagaling, tayo naman po yung napili niyang gagawa na una sa balat niya. Kaya yun, habang nagtatatuan po kami ng ating bossing ay syempre nagkikwentuhan na rin at kung ano yung mga dapat gawin, kung paano alagaan yung kanyang tattoo at kung pagkatapos bang matatuan, pwede na bang maligo, pwede na bang basain. Ang sabi ko naman ay pwede mo naman siyang basain. Wag mo lang siyang ibababad ng matagal sa tubig. At mas maganda kapag kinabukasan mo na lang siya basahin or hugasan dahil lilinisan ko naman ito pagkatapos ng aming session. Tatanggalin ko yung mga ink. Kung magdudugo man ay pwede naman niya tong punasan pero dampi-dampi lang hanggang sa mawala na yung mga lumalabas na dugo sa kanyang tattoo.
Tsaka meron pa naman isang option na pwede mong gawin para sa paghi-heal ng iyong, tattoo. Meron nabibiling parang second skin sa online na pwede mong gamitin. Tsaka marami ding mga tutorial sa YouTube, sa Facebook na pwede mong, panoorin kung papaano ito gamitin. Actually nagamit ko na rin siya, tsaka meron din ako dito sa shop. Kaso naubos kaya ang ginagawa ko na lang ay cling wrap na lang ang nilalagay ko or minsan nilalagyan ko ng tissue, yun po yung pinatatakip ko pag natapos akong nagtattoo. Pero sa paghi-heal naman ng tattoo ay, isa lang naman yung maire-recommend ko na pwede mong gawin para mas maganda at mas maganda yung kalabasan ng tattoo nyo. Gumamit kayo ng second skin, yun po yung ilalagay nyo sa inyong mga tattoo. Mura lang po yun sa online. Pwede rin kayong manood sa YouTube para makita nyo yung tutorial. Yun nga sabi ko kanina. Meron tutorial to sa YouTube kung paano nyo to gagamitin. Napakadali lang po siyang gamitin. So, yun. Balik tayo sa ating project. Bali, nakalahati ko na po yung tattoo ng ating bossing. Kaya ayan, napakaganda. Napaka-solid din nung sakit niyan dahil diyan sa part na yan medyo masakit din. Pero depende pa rin yun sa pain tolerance ng client na magpapatato. Bali, all the way gumamit ako dito ng 7RL. Hindi na ako gumamit ng mga ibang mas manipis pa na karayom dahil dito pa lang sa 7RL ay okay na po yung thunder tattoo ng ating bossing. Dito, hindi ako nagpermi sa isang side kung saan ako nagsimula. Kung saan ako komportable, doon ako magsisimula. Dahil sa madikit naman yung stencil na ginagamit ko ay walang problema yan. Bali yung ginamit ko ditong stencil ay Epson M1120 at yung ink ay China lang po. Ang gagawin nyo lang po para madikit ito ay linisan nyo muna po ng maayos. Tapos pag nalinisan nyo na, pwede nyo po siyang sprayan ng alcohol hanggang sa mapansin nyong madikit-dikit na siya. Pwede nyong idampi-dampi yung gloves nyo. Makikita nyo doon kung madikit na po yung balat ng tao or sticky, ganun. Pwede nyo po nang idikit yung stencil at sure ako na hindi kayo mabuburahan. So, bali dito ay malapit na po kaming matapos. Pinas forward ko na po yung video para makita nyo ng maayos kung paano ko ginawa yung thunder tattoo ng ating client. Bali dito ay balak ko pa sanang i-shade kaso lang ay hindi nata kakayanin. Kaya ito na po yung finished product ng ating thunder tattoo at inabot lang po kami dito ng mahigit sa 30 minutes. Yan, mga 30 minutes lang po inabot ng session namin ng ating bossing. Very satisfied naman po siya sa kinalabasan ng kanyang tattoo at pagkatapos daw ng 1 week ay babalik siya at magpapatattoo daw po ulit. Kaya sa mga gusto magpatattoo dyan, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Huwag nyo po kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang aking mga video. Maraming salamat!